bansang Indonesia, isang orangutan sa isang zoo ang nalulong sa paninigarilyo. Yan, ako, panoorin niyo. Ayan, naghihitit buga ang 15 taong gulang na orangutan na pinangalan ng Tori. Nagsimula ang bisyo ni Tori, 9 na taon na nakakalipas, tinatapunan siya ng upos ng sigarilyo na mga bisita sa zoo. Kaya ayan, natuto siyang manigarilyo. Nag-aalala ang pamunuan ng zoo sa kalusugan ni Tori. Kaya nagdesisyon silang ilipat siya at 4 na iba pang kasamang orangutan sa isang isla. Isang nakakabilib na bahay ang natagpuan namin. Pwede kasi itong ilipat kahit saan. Ang mobile house kompleto sa kasangkapan na pinagagana ng solar power at wind energy. Yan ang tinutukan ni Cara David. Bahay na pwede mong dalhin kahit saan. Mula sa pangarap at kathang-isip lamang, paunti-unting nabuo ang maituturing na fantasy house ni Raymond Portillo, isang seaman at businessman. Naging inspiration ko kasi yung mahilig kasi kami mag-travel. You can even go near beaches na sarili mong gusto kung saan mong area ang gusto. We go to Tagaytay or even as far as Dingalan. Ang trailer house kasi pwede mo siyang iwanan na parang base and then you can use the car going around the area where you have your vacation. Saan man magbiyahe ang kanyang pamilya, hindi na kailangan mag-hotel dahil kumpleto na ito sa gamit. May aircon, refrigerator, flat screen TV at ang CR. Tingnan nyo naman, may bathtub pa. Mas komportable po kasi naamin po talaga at saka yung mas feel at home po kami. Idea ko po yung sa bathtub, yung sa DVD player para po maka-movie marathon po kami. Pero ang tunay na kakaiba at nakamamangha sa bahay na ito, gumagana ang lahat ng appliances sa pamamagitan lamang ng solar power at wind energy. Sa pamamagitan ng switch converters na ito, ang sinag ng araw at hangin nagiging kuryente. Kaya anuman ang panahon, laging on the go ang bahay na ito. Kung may bagyo kasi, wala naman tayong solar but normally mahangin. Kaya it is equipped with 4 wind turbine. And yung wind turbine na yon, it helps to power up yung battery. So kahit na may bagyo, may sarili pa rin siyang power. Now, kung tag-init naman, kahit wala naman hangin, meron naman siyang solar power. Kasyang-kasya rin sa loob ang kanilang scooter bike. Ang built-in na rampang ito, sadyang ginawang pathway ng kanilang scooter. At mula sa kisame, pwedeng ibaba ang panels na ito na may kutsyon. Ito naman ang nagsisilbing double deck na kama o di kaya'y sofa. May built-in canopy pa na pwedeng irolyo papalabas. Ilang saglit lang, may instant outdoor dining area na para sa pamilya. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami pa ring lugar sa ating bansa ang hirap makatanggap ng serbisyong medikal. Malayo kasi ang mga ito at mahirap marating. Ang mga lugar na ito, tulad ng Barlig sa Mountain Province, ang sinisikap hatiran ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa pamagitan ng proyektong Kalusugan Caravan. Sa taunang proyekto na Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng libreng serbisyong medikal sa pinakamalalayo at liblib na lugar sa bansa. Muli naming pinuntahan ang Barlig sa Mountain Province. Lubak-lubak at matarik man ang tinahak naming daan na halos 20 oras na biyahe. Naibsan naman ang aming pagod dahil sa mga makapigil hiningang tanawin. Sa Barlig, maaga pa lang, matyaganang pumila ang mga tao. Sabik naman sa ating dental mission ng mga bata. Ang triplets na sina Napoleon, Nicolas at Nathaniel ay masaya rin pumila. Malaking bagay na yun kasi kumbaga hindi na kami, lalo na din sa place na ito, napakalayo. Opportunity sa kanila para ma-check up din yung kalusugan nila. Para parehas pag nagkasakit yung isa, so halos susunod na isa. Nakilala din namin dito si Manong Menandro. Hirap mang kumilos, sinika pa rin pumila para makapagpakonsulta. Thank you. Salamat. Ang tanging nag-aalaga na lang sa kanya,
ang 80 taong gulang niyang ina. Nahirap na rin sa pagkilos dahil sa edad. Siyempre, anak mo, anak mitgay. Siyempre, ano niya nga ibagbaga na iyao ang kiadwa niya at anay kun ayos apudlawa kananan hiyasa naregat mo ta. Ang pangkaraniwang karamdaman ng mga taga-Barli, hypertension. Napansin namin hypertension. Mostly mga pasyente natin ay high blood. Most probably dahil sa lifestyle na rin dito, sa diet nila. Wala nang free na medicines And yung provide nyo is free, kaya talagang malaking tulong yun sa amin. Sa lugar na mailap na rin ang tulong medikal dahil sa hirap ng daan. Hindi ito hadlang sa aming hangaring maabot ang malalayong bayan para sa mga susunod pang kalusugan karaman. Nakapagbigay po tayo ng serbisyong medikal at dental, kasama na rito ang mga libreng gamot at check-up sa mahigit 400 nating kababayan sa Barli. Samantala, taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng nakipagtulungan para maging matagumpay ang project na ito. At dahil panahon na naman po ng bagyo, mga kapuso, ito nananawagan na naman po kami para sa mga relief goods tulad ng banig, kumot, tsinelas at iba pang mga kagamitan. Ito po ay para sa mga maapektuhan ng mga paparating na bagyo. Kung nais po naman ninyo maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, tingnan niyo po yung lalaking nakaupo. Nanghutot daw ng pera sa ilang residente ng Luzon na Davao. Pinakain ng papel ni Vice Mayor Rodrigo Duterte. Ilang kapuso nating pasyonista nagpatalbugan sa magporma. At ang dayuwang mga awit na si Nicki Minaj nandito ngayon sa Pilipinas para mag-concert at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.